Ayan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1 verse 14 to 15. Ito lang ang key verse natin. Ayan. James chapter 1 verse 14 to 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and its sin, when it is finished, bringeth forth death. Ang title po ng ating devotion is The Dangers of Unchecked Sin. Ako, James 1, 14 to 15. Ulitin lang natin. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Verse 15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Ayan. Title po ng ating mensahe is The Dangers of Unchecked Sin. Tayo po ay manalangin na Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataong muli na kami po yung magsama-sama, Panginoon, at ako po yung muli makapag bahagi ng inyong salita sa pamamagitan ng pagdedevotion, Panginoon. Naway maging kasangkapan po ako para sa inyong mensahe, para po sa mga kalalakihan, Panginoon. Maging silbing aral din po ito, hindi lang po sa akin, kundi po sa amin na mga kalalakihan, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kalikuan, Panginoon. Ibinabalik ko po ang lahat ng kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Key-verse lang natin yung James 1, 14 to 15, pero ang ating pag-aaralan is technically Genesis 4. Ito yung istorya ni Cain at Abel, no? Pasensya na, dulot-dulo yung dulot-dulo yung ng Bible yung pag-aaralan natin. Ayan. Ito yung kwento tungkol kay Cain at Abel. Basahin natin yung verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, and Cain was a tiller of the ground. Dito sa introduction ng chapter 4 is after nung palayasin si Eva at Adan sa paraiso. Ito yung mga nangyari na nagkaroon sila ng anak na lalaki. Ang una ay si Cain at ang sumunod si Abel. Na-establish din dito na si Abel ay isang pastol, batas si Cain ay isang magsasaka, sa madaling salita, as a tiller of the ground. Sisimula po tayo ang ating pag-aaral sa verse 3 to 5, no? The heart behind our offerings, no? Kasi dito sabi sa verse 3, and in the process of time it came to pass, and Cain bought the fruit of the ground, an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of his firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord respect unto Abel and his offering, but unto Cain his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Kahit na ibinahagi ni Cain ng kanyang offering sa Panginoon, hindi ito nagustuhan ng Panginoon. Parang meron din tayong kaisipan na ganyan minsan, parang ganito, parang ang ibinigay natin yung best natin, o binigay natin yung alam natin kung ano yung tama, pero kung hindi tayo susunod,
sa kung ano man yung tama, kung ano man yung dapat, kung ano man yung kalugod-lugod sa Panginoon. O di kaya naman ang puso natin merong mali, meron tayong kamalian, meron tayong tinatagong kasalanan, hindi yun magiging katanggap-tanggap sa Panginoon kahit kailan. Ito yung pinatutunayan dito sa Hebrews chapter 11 verse 4, kasi nga nabanggit din dito, di ba? Sabi rito sa Hebrews 11 verse 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, and by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. No? So by faith Abel offered, no? Ganun ang naging kanyang pag-offering sa Panginoon, di ba? Tamo ang nabanggit pa nga doon sa sa nabasa natin kanina is the firstings of the fat thereof. So meaning parang dito pa lang makikita na natin yung pattern noong nakita natin sa Genesis, 'di ba, yung unang anak, no? 'Di ba, yung unang anak mong lalaki, which is parang ganun din yung nangyari doon kay Abraham tsaka kay Isaac, 'di ba? Yung anak niya, 'di ba, tapos may lumabas na tupa. Ganun din yung kay Moises. Baka hindi ako nagkakamali, 'di ba, lahat ng panganay na anak na lalaki namatay, pero yung sa Israelites hindi, kasi merong pinintahan ng dugo yung yung pintuan. Post lang. Bayad rin po. Ayan. Hindi. Ayun. Yun na nga. So, bukod doon sa yun ang binigay niya, no, yung firstlings of the flock at yung fat, no. Yung puso nga ni Abel lang tinitignan doon ng Panginoon dahil siya ay mayroong pananampalataya. Malinis ang kanyang hangarin din pati. So meron lang din akong parang mga maliliit lang na parang kaisipan noon na habang ginagawa ko to. Bakit ba kasi hindi yun din yung ginawa ni Cain? Parang dahil ba siya ay magsasaka? Kung iisipin, siya nga ay magsasaka, parang ang ibinigay niya, kung ano yung makakayanan niya, ano yung kasi nga siya ay magsasaka eh. Binigay niya kung ano yung kanyang maipoproduce, which is yung gulay, kung man yun ni prutas o ano. Pero ang makikita rin, parang napag-isip-isip ko rin na bukod sa hindi tama yung puso ni Cain, na establish na natin yun, bukod doon, may naging meron din kasi naging napangyayari sa nakaraang verse, sa verse 3, no? Yung nangyari naman kay Eva at Adan, 'di ba? Parang mula nung nakain nila yung prutas sa pinagbabawal ay sa puno ng karunungan, 'di ba? Nung nagkaroon sila ng malay, ang una nilang ginawa ay takpan yung sarili nila ng dahon, halaman, technically. Tapos, nung bago sila paalisin sa paraiso, ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng, mas magandang basahin. Andito siya sa verse 3. Ito, and unto Adam and his wife, sa verse 21, 3:21, unto Adam, also to his wife, did the Lord God make coats of skins and clothe them. So parang may pattern.
or parang merong precursor sa pangyayaring yon. Parang nando dun na eh. Hindi lang din siguro nakuha nung nila Eva at Adan. Kasi parang ang isa pa namang consensus din dun is parang, hindi naman sa consensus, no, sorry sa term. Nung nagkaroon kami ng discussion ni Mrs. tungkol doon, parang nagtatanong-tanong ako sa kanya. Sabi niya kasi, parang imposible naman na hindi ituro to ni Eva at Adan yun sa kanila, na yun yung tama. Kasi parang ang pinakatanong ko is, bakit hindi ginawa ni Abel na, ni Cain na kumuha na lang din ng tupa o palit niyo yung baga, mag-barter sila ni Abel. Bigyan ka tagulay, pengi ako nung ano mo rin dyan. Yung tupa mo kasi yun yung ano. Parang, hindi valid yung argument, hindi valid yun. Kasi, unang-una, wala namang established na sinabi ng Panginoon na ito yung gawin mo. Hindi pa siya ganap na law na parang sinusunod nung nagkaroon na sa istorya ni Moses, yung umalis sila sa Egypt na nagkaroon na ng law, 'di ba? Bukod dun sa 10 commandments, tas nag-expand yung law. Dito kasi ang tao sa mundo aapat, wala namang sinabi ang Panginoon na ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. Parang, may pattern lang na sinunod. Parang, ayun lang yung nakikita ko sa verse 3 na nagme-make sense. Yun nga yung palitan yung mga dahon na pinangtakip nila sa kanilang sarili, sa kanilang katawan, pinalitan ng Diyos ng balat ng hayop. So, parang sa pagmula nun, yun yung naging katanggap-tanggap na alay. Kasi simbolo rin yun nung mangyayari sa inaharap, yung sa pagpapadala kay Jesus Christ. At ang mga pwede nating ma-take away din dito, no? Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas nating kaanyuan. Alam ko na ano na rin to ni Kiko noon sa sa 1 Samuel 16:7. Alam ko na discuss niya na sa atin to, pero hayaan nyo lang na gamitin ko muna yung verse na yun kasi andito rin eh. Kasi nung pinipili niya si David, diba? Sabi nga doon sa verse 10, and the Lord, verse 7, 16 verse 7, no? Sabi nga doon ng Panginoon, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth. For a man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh through your heart. Nakita ng Panginoon ng puso ng magkapatid. Nakita niya kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. Nakita nila yung faithfulness ni Abel. Nakita niya yung kapusokan ni Cain, kung ano man ang kakulangan niya, ay nang nakita ng Panginoon. No? Tapos ang second naman natin magiging topic is the sin is reactive. No? Bakit ko nasabing reactive ang sin? Malalaman po natin yan sa verse 6 hanggang 7 ng chapter 4. So sundan lang po natin ulit. Balik po tayo sa chapter 4. Basahin natin ang verse 6 at saka 7. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou be accepted, and if thou doest not well, sin lieth at the door. Unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. So dito, dinidescribe sa verse na ito na in God's mercy, kinonfront niya si Cain bago siya magalit o
bago mangyari yung mga nangyari, kasi alam na natin. Kumbaga parang bago mangyari yun, kinausap siya ng Panginoon, di ba? Sa madaling salita kasi rito ang sabi is, sabi ni, parang ang sabi rito niya is, and why art thou wrath? Yung baga bakit ka parang nagagalit? Bakit ka parang, bakit ka galit? Diba? Parang, ano ba, pag ginawa mo ba yung tama? At parang, ito yung translation sa pagkakabasa ko. No? Kung meron kayong ISV, baka pwedeng pa-check na lang din kasi parang ganun din. O yung mas maano na English. Kasi parang ang pagkakaintindi ko rito is parang imbis na parang anuhin siya ng Panginoon, na parang kondenahin siya sa kanyang naging reaksyon sa hindi pagtanggap nung kanyang alay, sa kanyang offering, di ba? Bakit mo kailangang magalit? Ikang ganun. Parang magulang, di ba? Alam natin na may sablay yung mga anak natin minsan. Alam din na, yung baga parang hindi na para anuin din natin sila. Pero parang kailangan nating marinig sa bibig nila. Parang ganon. Na parang, pag eto pag ginawa mo ba yung tama? Tingin mo ba ganito? Ang ganon siya. Parang magulang siya na lumalapit sa kanyang anak. At ang isa pang ano rito is yung nasa verse 7. Ito yung dinedescribe doon sa kasalanan Kaya ako nasabing reactive ang kasalanan. No, ang sabi nga din dito, sin lieth at the door, and unto thee shall be desire, and thou shalt rule over him. So meaning, ang kasalanan is laging nakaabang lang yan. Meron tayong choice kung tayo ay magpapatalo sa kasalanan o tayo yung magkokontrol doon sa kasalanan. Ba parang ang pagkaka-describe is sin light at the door. So the moment na parang let's say example lang, the moment na pagbukas na mo ng pintuang yun, andyan ang kasalanan, susunggabang ka. Ang tukso, sabi nga dun sa keyverse na atin, di ba? Mga ulit yung sabi dun sa keyverse natin, sa James chapter 1:14, di ba? In every man is tempted, and when he is drawn away on his own lust and enticed, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Diba? At pag natapos ang kasalanan, ang sabi, and when its sin is finished, it bringeth forth death. Easy. Pag tayo nagpasakop sa kasalanan at yung kasalanan ng mangingibabaw sa buhay natin, di ba? Meron tayong kapahamakan na matatanggap. Lalo na yung mga tao noon, nung Old Testament. Antimano, patay yan. Di ba? Ano yung mga naging law nila? Maging bastos ka sa magulang, babatawin ka sa labas. Di ba? Kapag ka nagnakaw ka, kukuhanan ka rin ng ari-arian mo kapag nahuli ka, di ba? Diba yung eye for an eye, tooth for a tooth, ganun yung ano nila noon. Pero dahil dito, pinapakita nga ng pinapakita pa ng Panginoon kay Cain sa pagkakataon na ito na meron pa siyang choice. Meron siyang choice na either mag-rule siya over his sin o masakop siya ng kasalanan. No. As pagdating sa verse 8 hanggang 10, no, Cain's reaction and consequences. Ang sabi sa verse 8, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass that they were in the field, and Cain rose up against Abel his brother and slew him. Verse 9, and the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? He said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
Cain's reaction and consequences, no? Sa pagkakataong ito, alam na natin ang nangyari. Nagpasakop si Cain sa kanyang nasakop siya ng kasalanan niya. Dahil sa inggit, kumbaga, parang pinagpapalagay ko lang din sa may sarili ko lang isip. Parang pinagpapalagay ko yung baga parang sinusuot ko yung sinusubukan kong suot yung sapatos ni Cain sa pagkakataon na yun. Kung bakit niya nagawa yung mga nagawa niya. Basipin mo, binigay mo yung alam mong tama. Hindi mo alam eh. Kumbaga parang wala namang nagsabi sa'yo na ito ang dapat mong gawin, ito ang dapat ang ialay. Parang ang pakiramdam mo, you did your best. Tapos noong hindi mo natanggap, imbis na, alam mo yun, imbis na matuto ka, o imbis na hindi mo na ulit gawin, hindi kaya magsilbing aral sa'yo, naghanap siya ng pagsisisihan niya, ng kamalian niya na dapat dinagdag niya na lesson para sa kanya. 'Di ba? Hindi eh. Naghanap siya ng pagsisisihan. Tapos yung pinagsisisihan niya na yun, nagawa niyang patayin. 'Di ba? At tapos hindi lang yun. No? Sabi niya dun sa verse 9, tinanong siya ng Panginoon, di ba, na nasaan ang iyong kapatid, di ba? Sabi, where is thy Abel, thy brother, no? At ang sinagot niya is, but I know not. Am I my brother's keeper? So, dito pa lang, 2 beses na siyang nagkaroon ng pagkakasala rito. Una, tinanggi niya, di ko alam kung nasaan. Pangalawa, parang siyang namiminaso ko na ano ba, babysitter ba ako o hanapan ba ako ng nawawalang kapatid? Parang ganun. Bantay ba ako ng kapatid? Oo, di ba? Parang mong iniinsulto yung nagtanong sa'yo nun. Di ba? Pero nilinaw nga ng Panginoong Diyos ito sa Matthew 22 verse 34 hanggang 40, no? Ito yung sinasabi na first and great commandment, no? Ang sabi nga doon, basahin ko na lang kasi medyo para magkaroon ng context. But when the Pharisees had heard and that had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which is a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. That is the great commandment. And the second is like unto, Thou shalt love thy neighbor as yourself. These are the 2 commandments hang all the law and the prophet. So meaning, pinagtibay ni Jesus Christ nung sa New Testament sa panahon niya na na kailangan din tayo ay maging responsable sa ating mga kapatid. Hindi lang natin pakialam ang ating sarili. Hindi lang din natin pakialam ang ating pamilya, lalo na ang church. Kaya minsan merong mga nagtatampo, bakit nangingialam ang church? Bakit nag-aano ang church? Ang iba nga ay sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, 'di ba? Ganun ang mantra nila. Kaya kahit merong isa sa kanila mamumroblema, ang church talagang dudumog yan, tutulong para silang sugat sa katawan mo na lahat ng white cells mo o lahat ng re-reparin nyo kung ano man yung sira. Parang ganun yung logic. Kaya minsan wag tayong magtatampo kung tayo ang nasa receiving end doong ganun na kumbaga parang may masasabi ang kapatid natin o kahit din tayo, hindi para hindi para condenahin sila, hindi para minsan may malasakit lang tayo. Ang naisulat ko nga rito is meron tayong moral and spiritual responsibility to care
love and protect our brothers and sisters. No? Meron tayong obligasyong moral. Kasi parang kung hindi natin to susundin, parang hindi natin sinusunod ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Yun yung pangalawang commandment niya, na bukod sa mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, mahalin mo rin ng iyong kapwa. Ano ba ang kapwa? Kapwa, tao mo. Di ba? Ang pagsuway doon is kasalanan sa Kanya. So, ang sumunod is sa verse 11 hanggang 15, no? God's mercy and judgment. No? Basahin lang natin. And now, art thou cursed from the earth, which had opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, and it shall henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and vagabond shall be thou on earth. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I bear. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face I shall be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall came to pass that every one that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, that lest any finding him should kill him. No? Sa kabila ng lahat, ano? Pero nung na-receive ni Cain ng kanyang parusa, hindi ito magaan, ano? Pabigat yung parusa niya. Pero makikita mo pa rin sa kanya, hindi siya nagrepent. Kasi yung pagkakasalita niya pa lang na ano nga ba to? Yung pagkakasabi niya, my punishment is greater that I can bear. Hindi siya repentance, parang self-pity pa yun, Parang, ano ba yan? Bigat naman ng kasalanan ko. Parang ganun, parang sobrang bigat naman. Oo na, kasalanan ko. Parang self-pity, madalas sa atin itong mga lalaki. Na parang, parang hindi tayo, para lang tayong invisible minsan. Wala tayong parang wala tayong kibo. Hindi tayo kinikibo. Ganun invisible lang tayo, parang wala silang pakialam sa atin. Di ba? Ganun tayo, kaya madalas tayo mag-self-pity, tapos kapag may nagawa tayo, yun yung ididiin, yun yung laging parang laging magiging mali, tapos yun yung laging uungkatin. Parang ganun yung pakaramdam na natin bilang lalaki, no? Kaya parang naiintindihan ko siya. Pero sa kabila nun, no? Sa kabila ng lahat, di ba? Hindi hinayaan ng Panginoon na may mangyari kay Cain, kasi nga ang sabi, diba, nilagyan siya ng marka na kung sino man ang magtatangka na patayin si Cain, no? Magkakaroon ng pitong ulit, no? 7 ulit. Yung paghihiganti sa kanya ay magiging 7 ulit na magiging katumbas, no? Dahil sa kanyang dahil sa mercy ng Panginoon. Ito yung parang, kasi hindi pa dapat maganap yung hindi pa ito yung panahon na mangyari yung dapat mga nangyari. So parang yun yung pinaka naiisip ko lang, ito yung pinakamagandang pamamaraan ng Diyos na bigyan ng protection ng kanyang anak. Kasi isipin natin, ang setting, 4 lang ang tao, 4 pa lang ang tao sa mundo. Yung isa pa,
namatay. Tatlo na lang. Diba parang ang ano yun, ang naisip ko lang, sa aking kaisipan lang, pero baka merong theology behind it, baka may ma-share si pastor, no? Kasi yun yung pamamaraan ng ano, Panginoon para maprotektahan niya yung kanyang nilikha. Nilikha niya si Eva at Adan. Yari sa kanyang wangis, tas nagkaroon ng bunga, which is si Cain. No? Sa kabila ng lahat, meron ano pa rin siya, blessed pa rin siya. Ganon din tayong mga Kristiyano minsan. Kahit yung mga pangkaraniwang tao, di ba? Bakit minsan ito classic na rin yun eh. Yung parang naiisip natin, bakit yung mga masasamang tao, di ba? Si prente lang din na nasa laya, hindi nakukulong. Bakit si ganito? Hindi naman nagsisimba, hindi naman Kristiyano to si ganun. Bakit ang ginawa ng buhay nila, di ba? So parang dito rin napagtanto ko na kahit hindi ka mananampalataya, ang ano, Panginoon is pwede siya magbigay ng kanyang biyaya. Tingin ko lang hindi rin ako 100% kasi ayon lang din ko sa nabasa ko sa kwentong ito. Na parang sa kabila ng kasalanan na nagawa ni Cain, binigyan pa rin siya ng pagpapala. No, pero alam naman na ating lahat na nasa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Di ba? Wala ka pa rin ligtas. Hindi naman kasi sinabi ng Panginoon na sama ka sa langit. Di ba? Ano ang kumpletong verse niyan? And for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No? So dito na ngayon papasok ang gospel. Ito na yung naging kasangkapan ng kaligtasan. Na kailangan talagang tanggapin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi that time, Old Testament, walang pamamaraan para maligtas ang tao. Kasi nga, through by law, by law ang kanilang sinusunod. Ang sabi nga dito sa Lamentations 3, no? Mabasa ko lang kasi talagang umaasa lang sila sa mercy ng Panginoon. Lamentations 3 verse 22 hanggang 23 ang sabi rito, it is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kanta na nga ito. Parang sarap na ang kumante. No? Kasi umaasa sila sa bawat offering nila. Sa bawat ino-offering nila, no? Parang, ewan ko kung linggo-linggo to o kung ano. Palinaw na lang po, pastor. Parang kung ang setting ba nito is kung araw-araw o weekly o ano, hindi ko rin po alam eh. Pero umaasa ang mga Israelites noon sa mercy ng Panginoon. Diba? Araw-araw nilang, kung di man araw-araw, linggo-linggo. Pasensya na po kayo at nagkakasayaan na sa kabila. Sana masaya din po kami. Ayun. Kaya ayun, sa kabila ng lahat, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng maayos na buhay o meron siyang protection. No? At ang panghuli, post Cain and New Hope. Ito, basahin na lang din natin ito kasi ito nakakatuwa. Ayoko namang iwanan kayo ng puro kalungkutan dito. Kasi puro kalungkutan tong nangyaring to eh. Hindi maganda. May namatay, nagkasala, puro kasalanan. Pero meron tayong new hope sa end ng verse na to. So ang sabi dito sa verse 16, and Cain went out to the presence of the Lord and dwelt unto the land of Nod, and on the east of Eden. Cain knew his wife, and she conceived
and bare Enoch. And he builded a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. And unto Enoch has born Irad, and Irad begat Mehujael, and Mehujael begat Methusael, and Methusael begat Lamech, and Lamech took unto his two wives. The name of the one was Ada, and the name of the other is Sila. And Ada bare Jabal, and he was the father of such as that dwell in the tents, and of such and have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such the handle of harp and organ. And Sila, she has also bare Tubal Cain, an instructor of every artificer, brass and iron, and the sister of Tubal Cain was Nama. Nakakatuwa lang din, parang, ano ba to? Parang, twist of fate, parang ganun. O parang, ano ba, yung mapaglaro ang tadhana, parang ganun. Kasi Cain, pinalayas. Pero, pinagpala pa rin talaga eh. Nagkaroon ng asawa. Ang sabi nga, di ba, naging isa sa mga anak ni Eva rin to na hindi na na-record kasi lalaki lang ang nire-record, ano? Recorded eh. Nagkaroon siya ng anak, si Enoch. Si Enoch na nagkaroon ng anak. No? Apo na ni Cain. No? Tapos yung apo ni Cain nagkaanak. Tapos yung anak na yun, nagkaroon pa ng anak. So, tuloy-tuloy pa ang kanyang lahi. Ika nga, hindi naputol. No, tapos, unang recorded ng polygamy. Andito din. Talagang, hindi mo maiiwasan. May kasalanan pa rin. Ito, hindi naman sa kasalanan. Parang, hindi ko alam. Parang first recorded polygamy pa rin. First recorded polygamy in Bible. Na may dalawang asawa yung isang lalaki rito na tumutukoy. Pero, sa kabila ng yun, di ba? Yung anak nila na si Jabal, ano sabi? Father of such dwell in tents and such of have cattle. So, nagpapastol. Diba? Nagpapastol. Tapos merong isa, and his brother's name was Jubal. May Jubal pa na kapatid. Siya ang father of such handle, the harp and organ. So, music. Nagbunga pa eh. Umaga parang nag-branch out pa, no? Recorded ito, Nakakatuwa nga parang hindi ko rin to masyado kasi nakikita, kasi alam ko lang kay Cain at Abel. Pagkapatayin niya kay Abel, tapos na eh. Yun lang ang pagkakaalam ko nung bata ako eh. Pero nung sabi ko, like ko yung sinasabi to, natututo na tayong magbasa ng Bible, nakikita na natin to. Tapos yung sumunod, ano yung sabi yung sumunod? And Sila, also, yung pang isang asawa, nanganak ang pangalan, Tubal Cain. Na instructor of every artificer in brass and iron. Sa madaling salita, parang siya yung gumagawa ng mga simple tools noong mga panahon na yun. Na nayari sa tanso at bakal. Ano to? Kutsara. Malamang ito, kutsara, tinidor, sandok, kawali. Diba? Parang, ang ganda ng ang ganda rin ng kinahinatnan nila. No? Ang ganda rin ng kinahinatnan nila, no? Hindi rin talaga sila pinabayaan. Pero ito sa verse 23, no? And Lamech said unto his wives, Ada and Sila, hear my voice. Ye wives of Lamech, hearken unto my speech. For I have slain a man, wounding a young man to my hurt. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. So dito ito may sablay pa rin talaga eh. O baga parang pinagpapala na ng Panginoon yung lahi ni Cain. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagano nila. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkakasala. Parang di ko alam dahil tao lang din pero na-misinterpret niya
kung ano yung brinand kay na curse. 'Di ba ang sabi nga ng 'di ba sa mga later verses nga 'di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, kung meron magtatangkang pumatay sa iyo kasi nga dahil sa kasalanan mo kasi ba vengeance. 'Di ba nga ang sabi nga niya 'di ba? Aalis na lang po ako sa lugar na ito. Ganun ang ano ni Cain eh. Kasi nga magiging fugitive nga siya kasi maaaring ano bang tawag dito maaaring meron ding humabol sa kanyang buhay eh. Pero ang pangako ng Panginoon sa kanya is kung may papatay sa iyo, diba, ipaghihiganti kita ng 7 ulit. Pero ang sabi nito ni Lamech, 'di ba? Parang binastos niya yung binastos niya yung pagpapala na kay Cain na ibinigay na kung kay Cain, 'di ba? 7 ulit na may mangyayari doon sa akin 77. 'Di ba? Parang ano to eh. Parang gawa lang ng tao din, no? Talagang wala sablay. Pero ang New Hope nga natin is nandito sa 25 to 26, no? And when Adam knew his wife again, she bare son and called the name Seth. For God, she said, he had appointed another seed instead of Abel, to whom Cain slew. And Seth, to him, also born a son, and he called Enos. At ito yung nakakatuwang parte, no? And then began men to call upon the name of the Lord. No? Mula nun sa lahi ni Seth, naituwid ang pagbalik ulit, no? Ang pagsamba sa Panginoon, no? Nakakatuwa. Hindi, yung topic ko. Ayun, the dangers of the unchecked sin. Bali, ayoko lang kasi na ayoko lang na magwakas yung dangers of the unchecked sin. Bali, ang topic nga natin rito is yung kay Cain. No? Magkaroon lang tayo ng recap kasi yung bandang huli. Ayoko lang na magtapos tayo sa sa negative eh. Kasi lahat ng to negative eh. Diba? Yung una, ang the heart behind our offerings, no? Na pagtanto natin na ang puso ni Cain is hindi tama, hindi akma, hindi talaga tama rin yung pag-offer niya, hindi tama yung kanyang puso, kaya na-reject yung kanyang offering kahit na yun yung alam niyang tama, 'di ba? Kasi nga ang Panginoon hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan kundi sa kalooban ng tao. Iba ang pamamaraan niya ng pagtingin, 'di ba? Yung nasa Samuel 16:7. So ang second is yung describe natin kung ano yung kasalanan, no? Sabi nga dun sa verse 7, nag-aabang lang yung kasalanan sa pintuan mo. Either susunggabang ka niya. Pagka sinunggabang ka niya, ano bang gagawin mo? Magpapasakop ka ba? O kaya mong itain yung kasalanan na yun? Baga kaya mong panghawakan, kaya mong maging kalmado sa lahat ng pangyayari. At yung panghuli, Cain's reaction and consequences. Yung kanyang naging reaction, yung sa Tagalog. Yung kanyang naging reaction, pinatay niya yung kapatid niya. Pagkapatay niya sa kapatid niya, ano yung sumunod? Nagsinungaling siya sa Panginoon, tapos parang question niya na bakit ako ba tagapagbantay ng mga nawawala niyo, gano'n. Parang gano'n yung dating eh. 'Di ba? Tapos tapatunayan lang natin na sa yung number 4, yung topic number 4, yung God's mercy and judgment, na sa kabila ng lahat ng mga nangyari, hindi nagpabaya ang Panginoon, bagkus binigyan pa ng protection si Cain, no? Kahit na ganun ang nangyari, kahit na siya'y pinalayas ng Panginoon, siya ang kusang lumayas nun eh. Ang lahi niya nag-flourish,
naisulat na yung kanyang mga nagilaya naging pastol, naging mga artificer na tinatawag, kumbaga parang mga manggagawa ng nangyari sa bakal o tanso. Kung di man pala, piko, kawali, sandok, di ba? Yun lang yung mga maiisip natin, di ba? Pinagpala pa rin. Tapos, yun nga, para lang din hindi tayo mauwi sa masyadong negative, ang dulo nga natin is yung nasa verse 4, yung 26, no? Verse 4:26 nga, yung then and to Seth also has born a son, he called Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. So parang na-align ulit yung mga tao noon sa pagbabalik sa Panginoon. So hindi man related, parang ayoko lang kasi magsara yung devotion natin sa ganun. Pero nakakatakot nga 'di ba? Lalo na yung verse 7. Concerning din yun para sa akin kasi parang isipin mo nga, describe talaga kung ano yung kasalanan Paglabas mo ng pinto, nakaabang siya sa'yo. Susunggab sa'yo yung kasalanan. Di mo alam kung ano magiging reaction mo Mapasok ka sa isang sitwasyon. Diba? Pwede tayong magalit kagad. Diba? Ito yung mga initial natin reaction pero dahil mabuti ang Panginoon, meron tayong Panginoon na pwede muna tayong mag-step back, pwede tayong manalangin, pwede tayong humingi ng wisdom, pwede tayong humingi ng guidance sa Kanya para ma-master natin, para magkaroon tayo ng mahinahon na puso, magkaroon tayo ng mahinahon na magkaroon tayo ng mahinahon na puso para alam natin kung ano yung magiging susunod nating hakbang sa pagkakasala na yun. No? Ayun. So, doon lamang po tayo. Nagtatapos ang ating devotion. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Muli, Panginoon, salamat po sa buhay ni Cain at ni Abel, Panginoon, na kami po ay natuto, Panginoon, na maging vigilant sa nag-aabang na kasalanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa araw-araw na kami maging mapagmatsyag, kami po ay bigyan ng kalakasan at karunungan na kapag po kami ay haharap sa isang kasalanan at hindi po kami magpapatukso, Panginoon. Hindi po kami makakain ng kasalanan, Panginoon. Ayusin niyo po ang aming puso, ayusin niyo po ang aming mga kaisipan, Panginoon, na naway maging tama po ang aming mga gagawin sa inyong ay na maging kalugod-lugod sa inyong paningin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa aming mga kalikuan. Ibinabalik ko po ang lahat ng kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.